Nagtataka ka rin ba kung paano ginagawa ng mga artist ang pagdrawing ng realistic na buhok? Ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano nga ba ako nag-drawing ng buhok. Magbabahagi ako ng mga tips at technique na ginagamit ko. Pero syempre, dapat mahaba pasensya nyo. Kung wala kayong pasensya, huwag na lang kayo mag-drawing. Hindi, joke lang. Kailangan mo talaga bigyan ng pansin, bigyan ng madaming oras para makagawa ng magandang artwork. Yan, nag-grid mo na nga ako dito para naman maging accurate yung drawing natin. Sama kung magtatanong pala kung paano ko ginagawa yung grid, ipapakita ko na lang sa next video. Ayun, nidodrawing natin si Aya, galing sa Bini, salamin sa tingting asa ng pag-ibig. Itong version pala yan. Ang mga tips pala na babahagi ko ay dapat mahaba pasensya nyo at laging malinis ang mga materials na gagamitin, gumamit ng kahit anong papel o plastic na mapapatungan sa inyong drawing, lalo na sa buhok dahil sobrang dark ng i-shade mo doon. So dapat maging maingat tayo sa pag-shade para hindi madumihan ang magiging artwork natin. Yan, dapat enjoy nyo lang yung process ng pagdodrawing nyo dahil nasa artist yan kung paano niya i-portray yung reference niya sa mismong idodrawing niya. Always sharpen your pencil and dapat iwasan magkamali kasi pag nagkakamali tayo ay mahirap na ito ayusin or may possibilities na hindi na pwedeng ayusin ito. Sa pagdrawing ng buhok ay may dalawa kong method na ginagamit. Una, yung manual o mano-mano mong idodrawing yung flow ng buhok, yung strand ng buhok, yung highlight ng buhok. Ayun. Ang ginagamit ko palang pang shade ay mga charcoal pencil or mga black na shade. Tsaka pinapatungan ko siya ng charcoal powder. Ayan, di-deep brush ko yung brush at saka ko siya i-apply sa mismong drawing. Ang pangalawa kong method na ginagamit ay tinatawag na indentation technique. Ito ay paraan upang magkaroon ng mas detail na buhok at para mas magaya mo pa yung flow or strand ng hair na sa reference mo. Ito ay kadalasang ginagamit sa buhok, sa kilay or sa fur o balahibo ng animals at sa kilikili ni Sophie. Hindi, joke lang. Nasa atin yan kung saan niya gagamitin o kung gagamitin niya ba yung mga method na babagay ba sa reference or swak sa reference na dinodrawing niya. Ganito ko nga pala ginagawa yung indentation technique. Kumukuha ko ng ballpen na inkless tsaka ako nagbabakat sa papel para magkaroon siya ng details at para mas magaya pa natin kung ano yung nasa reference natin. At gagamit ako ng shade na charcoal pencil at saka papatuan ko na lang siya ng charcoal powder. Ayan, ganyan lang ako mag-drawing ng realistic na buhok. At ayan, tapos na natin yung portrait natin kay Bini Aya. Di man lang natin siya gayang-gaya, pero time to time mas mag-improve pa tayo kaya magtiwala lang kayo sa sarili.